Ang pagiging DDS po ba ay synonymous to fake news? Lately po kasi talaga, ang mga DDS, panay ang pakalat ng fake news na akala mo hindi madidebunk o hindi mariresearch kung totoo o hindi. Basta para sa kanila, makapagpakalat lang sila ng fake news, masaya na sila dahil alam nila may mga DDS na maniniwala. Magandang araw po sa inyong lahat, na imbag ni Aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. These past few days lang, tumirada na naman ang mga DDS sa kanilang pagpapakalat ng fake news. Babanggit po ako ng ilan sa kanila. Unahin natin si Cathy Binag. Hindi kaya nakokonsensya si Cathy Binag sa mga pinapakalat niyang mga kasinungalingan, mga fake news. Tandaan niyo yung sinasabi niyang USB. Inabot na yata ng taon yung USB na yun eh. Hanggang ngayon, hindi pa niya inilalabas ang mga nilalaman. Well, nung magfa-file sana sila ng impeachment, isa daw yon sa ilalabas. O porque hindi natuloy yung impeachment nila, hindi niya na ilalabas. So diyan, malalaman natin na kasinungalingan lang yung USB na yan. Dahil anytime, hindi kailangan ng espesyal na okasyon para ilabas yan. Dapat nga solo eh. Para solo ni Cathy Binag yung limelight. Nasa kanya yung spotlight habang inilalabas niya yung laman ng USB. Wala eh. Hindi na tuloy yung impeachment, hindi na naman sasabihin. Maghihintay na naman ng issue para kunyari ilalabas doon yung laman ng USB. Ganyan kasinungaling itong si Cathy Binag. Ewan ko na lang kung bakit may naniniwala sa mga DDS na to. Ngayon naman, meron siyang ipinakalat na fake news. Siguro naman nabalitaan nyo na. Nung naglabas siya ng pictures ng tatlong kamag-anak ba to ng mga EJK victims na nasa dahig para umattend ng hearing ni former President Rodrigo Duterte. Doon po kasi sa inilabas niyang larawan ng tatlong babaeng ito na mga kamag-anak ng EJK victims, pinalalabas niya na super rich tong tatlong ito. Or kung hindi man sila super rich, paano nila na-afford yung mga mamahaling bag? Dahil ipinakita sa picture na pinakalat ni Cathy Binag na yung hawak ng alin na nakasalamin ang kanyang Louis Vuitton Speedy 25 in monogram canvas. Ang halaga 93 to 111,000 pesos. Doon naman sa aling nasa gitna, yung kanyang Mona bag, 258,000 to 288,000 pesos. At doon sa medyo nakakabatang babae, Louis Vuitton Nano Speedy in monogram canvas, 101,000 to 110,000. Para bang ini-insinuate ng larawan na to na itong tatlong babaeng ito ay nakakuha ng pera. Pinalalabas ng mga DDS, gobyerno daw ni President Bongbong Marcos ang nag-finance ng mga ito. So parang lumalabas or pinalalabas nila na nasuhulan tong tatlong babaeng ito ng siguro malaking halaga ng pera at sila ay naka-afford ng super mamahalin na mga bag. Kung ikaw ba naman ay nasa matinong pag-iisip, ito-flaunt mo ba sa publiko yung mga bag na mamahalin na yan? Pinagdududahan na nga kayo na ang perang ginamit nyo para makapunta dyan sa The Hague, Netherlands ay galing kay President Bongbong Marcos. Pero ito ba ay totoo? Hindi po. Fake news po ito. Isa na namang fake news galing kay Cathy Binag. Dahil ito po yung original na picture bago siya mai-edit. Dahil dyan po sa original na photo, wala pong bit-bit na bag itong tatlong babaeng ito. So definitely, AI-generated na fake photo ang inilabas ni Cathy Binag. Ano pa bang aasahan natin dito sa mga DDS na to? Yung fake polvoron video na napatunayan ng fake. Ipinagigiitan pa nga ni Harry Roque na totoo daw. Authenticated daw yung video na yon. Alam nyo, kawawa itong mga DDS na to. Masyado nang lumabo ang kanilang way of thinking. Pero, hindi ba naisip ni Cathy Binag na madaling ma-fact check itong kanyang picture na pinakalat? Pero, may bag ba naman talaga itong tatlong ito?
Panoorin po natin ito. This is actually my partner's bag. I just borrowed. Is the sister of Kayo po, ano po sila? Ito yung bag ko na to. Hindi ko rin kayang bilhin kasi ayaw ko ng mamahaling bag. Ito yung regalo lang nung ako'y nag-70th years old. Kayo po, ma'am, yung sa Baguio din po. Ito daw Louis Vuitton, di ba ano lang? Ito ang bag ko talaga. Ito original. Good evening, everyone. Ayan, meron nga po silang dalang bag. Mga LV nga naman talaga. Mga lumang bag. So ano ba ang dapat gawin sa mga nagpapakalat ng fake news? Siguro dapat ma-Jack Argota itong si Cathy Binag. Dahil natandaan nyo, itong si Jack Argota o si Sir Jack ba ang tawag niya sa sarili niya, ay inimbitahan ng NBI dahil sa pagpapakalat ng resulta daw ng medical report ni President Bongbong Marcos. Pero ito ay napatunayan na fake. Isa sa nagpakalat, itong si Jack Argota. So, pinatawag siya sa NBI. At kung mapapanood yung video kung saan nasa NBI si Jack Argota, o ano yung tawag niyang bangag, niwi, si Bongbong Marcos, aba, pagdating sa NBI, President Bongbong Marcos na ang tawag niya. At inamin niya na nakisakay lang daw siya sa trend. Hindi niya na finact-check basta nung nakita niyang trending at para sa engagement sa kanyang page, pinablish niya. So ito ang kinahinatnan niya sa NBI. So paano yan? Napatunayan kang fake news peddler, Jack Argota. Pero bumait ng konti itong si Argota at sinabi niya, haharapin ko ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang legal na mga hakbang. Nagtitiwala ako na lalabas ang katotohanan sa tamang kinauukulan. Sa ngayon, iiwas muna ako sa pagbibigay ng karagdagang komento habang ang usapin ay nasa ilalim pa ng pagsusuri. Anong nagtitiwala ka? Nalalabas ang katotohanan. Lumabas na nga ang katotohanan na fake news peddler ka. Ikaw na mismo ang umamin na dahil trending at hindi ka na nag-fact check, nakisakay ka sa trend dahil gusto mong magkaroon ng engagement. Para nga naman maraming views. Tapos napanood ko pa yung sinabi ni Jack Argota na sana daw wag na siyang tuluyan ng NBI. Wag na daw siyang sampahan ng kaso. Pero tulad ng sinabi ni Atty. Claire Castro, kung may kasalanan at mapatunayan, sasampahan ng kaso si Jack Argota. At yun na nga ang nangyari. Tinuluyan na si Sir Jack. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay Jack Argota kaugnay ang pagpapakalat ng peking medical report ng Pangulo. At ano naman ang kanyang mga kaso? Cyber libel, hindi makatarungang paglalathala or unlawful publication. Ang reklamo ay inihain sa Department of Justice matapos umanong mag-post si Argota ng isang peking medical certificate na may kaugnayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So dito po sa cyber libel, maaari ito magresulta sa pagkakakulong at multa kapag napatunayang may mali siyang intensyon at nakapagdulot ng pinsala sa reputasyon. Dun sa mali siyang intensyon, kitang-kita naman natin kung ano ang intensyon ni Argota. Doon sa unlawful publication, ito yung tumutukol sa pagpapakalat ng dokumento o impormasyon, lalo na kung pribado o sensitibo ng walang pahintulot o legal na basihan. At ano ang posibleng mangyari? Kung mahatulan, maaaring maharap si Argota sa pagkakakulong at multa. So, ibig sabihin ba nito, sasamahan ni Argota si Jay Sonsa at si Eric Celis? Dahil a few days ago, nagsampa ang NBI sa DOJ ng kaso laban kina Jay Sonsa at Jeffrey K. Eric Celis dahil sa umunoy pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Marcos Jr. na tukoy ang mga post noong January 28 and 29 at napanatili ang ebidensya sa digital forensics. So ito siguro yung sinasabing trend ni Jack Argota. Nung nakita niya naglabas si Jay Sonsa at si Ka Eric Celis na mga peking medical records ni President Bongbong Marcos, nakiride on siya. O di iyan, makiride on ka na ng tuluyan dahil 3 na kayong makakasuhan ng cyber libel ng DOJ.
good luck na lang dito sa mga fake news peddlers na ito. At hindi lang yan ha, may iba pa pong mga matataas na personalidad na mga DDS na mahilig din magpakalat ng fake news. Dito na lang, sa 18 Marines na sinasabi na ng Navy na ilan sa kanila hindi man lang talaga nakatungtong o naging Marines at yung karamihan sa kanila were dishonorably discharged. So, hindi na nila pwedeng sabihin na sila ay Marino. Hindi na nila pwedeng sabihin, once a Marine, always a Marine. Nakita niyo ba yung urong-sulong na pahayag ng kanilang attorney? Si attorney, ano bang apelyido nun? Kasi nasanay ako sa naririnig kong attorney baliktad eh. Nung sinabi niya, nakasama daw si Laila de Lima doon sa hinatiran ng mali-maletang pera. Eh, nung panahon na yun, nakakulong pa po si Laila de Lima. So, bumuelta itong si attorney. Sabi ni attorney Baligod, pwedeng error on my part. I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na kasama siya roon sa listahan ng Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-malitang kickback. Sabi pa niya, pero ang binabanggit kasi nila doon, nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Po, pwede pong error yun on my part. O so ganun na lang pala kasimple yun? Sinira mo ang reputasyon ni Laila de Lima, nagpakalat ka ng fake news, tapos ngayon sasabihin mo lang na oversight? Pero, kinlarify ni Baligod na kung hindi man mali-mali tayo natanggap ni Laila de Lima, posible daw, paper bag naman daw ang pinaglagyan ng pera na posibleng naglalaman ng 5 to 10 million pesos. So ano bang dapat gawin dito kay Atty. Baligod? Pababayaan na lang yan. Nako, Atty. Laila de Lima, hintayin natin ang susunod mong hakbang. So itong issue ng 18 Marines na to, nabubuko na sila eh. Sunod-sunod po yung palpak. Mali yata ang pagkakadirect nitong si Mike Defensor. Alam nyo, basta nasangkot ang pangalan Mike Defensor sa isang issue, fake news yan. At walang mabuting idudulot. Sabi nga ni Atty. Claire Castro na walang kredibilidad at may malinaw na motibo ang mga paratang ni Mike Defensor laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, kilala si Defensor sa mga talumpating umano'y naghihikayat na patalsikin ang Pangulo kaya't malinaw na anya ang motibo nito. Inihantulad pa niya ang isyu sa kaso ni Ador Mawanay na nasangkot noon sa umano'y pamimilit para gumawa ng peking salaysay. Dagdag pa ni Castro, posibleng may layunin ding i-discredit ang International Criminal Court. Ngunit mas binibigyan din umano ng palasyo ang pagtutuwid sa mga kasinungalingan na ibinabato laban sa Pangulo. So ang huling sabi ni Yusek Claire Castro, kapag ang taong ito pertaining to Mike Defensor ay kasama sa isang issue, something is fishy. So may katotohanan po ang sinasabi nila na kapag DDS ka, fake news peddler ka. Huling halimbawa ko, itong si Atty. Salvador Panelo, nung sinabi niya na yung salitang kill ay may ibang meaning kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw kill na sinasabi ni Duterte ay hindi yung direktang pagpatay o pag-utos sa pagpatay. Para bang gusto niyang palitawin na tayo pa ang hindi nakakaintindi or hindi natin alam kung ano ang totoong ibig sabihin ng salitang kill. So hindi ba fake news yun? Pinalalabas ni Atty. Salvador Panelo na iba na ngayon ang ibig sabihin ng kill. So lahat ng pag-amin ni former President Duterte na documented, napanood ng buong Pilipinas at napapanood ngayon sa ICC hearings ay mali. Mali tayong lahat. Dahil iba na po ang ibig sabihin ng kill ngayon. Binago na po ni Atty. Salvador Panelo. Kaya naman pala hindi magwagi-wagi itong mga DDS, itong kampo ng mga Duterte at patuloy silang bumabagsak ay dahil sa mga kasinungalingan din nila na madali naman na fact check. Hindi kaya nararamdaman ng mga DDS supporters ito? Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo?
Ilang beses nang na-fact check ang mga kasinungalingan ng mga DDS vloggers, paulit-ulit nang nabuking pero nakapila pa rin kayo sa paniniwala. Ginagawa kayong audience ng panloloko. Inuuto kayo, ginagago kayo, at patuloy kayong naniniwala sa kasinungalingan nila. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Talaga bang walang yaan na lang ang mga DDS pagdating sa pagpapakalat ng fake news? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.